Magandang araw, San Pableño. Panibagong episode na naman tayo para sa CIO Hour. Sa episode na ito ay ating kikilalanin ang tanggapan ng City Population and Nutrition, ang kanilang pinuno at mga kawaning naglilingkuran dito. Ating aalamin ang kanilang mga tungkulin at programa na tiyak na makatutulong sa mga serbisyong ating kinakailangan mula sa lokal na pamahalaan. Sa araw na ito ay mapalad tayo Ngayon din, ang Nutrition Division naman ay pinamumunuan ni Ginang Faith Tirones na kung saan sila naman ang namamahala ng mga programang pang-nutrisyon dito sa ating lungsod. At mabanggit ko ang ilang programa na ginagawa nila ay ang pagtitimbang o tinatawag namin OPT Plus at ang pagbibigay ng supplemental feeding. Ngayon din sa Population Division ay meron tayong ditong dalawang unit. Bali, ang isa ay ang Field Supervision Unit na pinamumunuan ni Ginang Estela Oba at siya ang namamahala ng lahat ng mga gawaing pangpopulasyon sa barangay. At yung padalawa naman ay ang Planning and Technical Unit na kung saan ito ay pinamumunuan ni Ginang Arlene Rase. Siya po yung nagpaplano kung paano ang gagawin naming mga programa na pangpopulasyon dito sa ating lungsod. Bali, ang aming pong tanggapan ay matatagpuan po dito sa 4th floor ng New Governance Building. Ma'am, nabanggit niyo na rin po ang tungkol po sa nutrisyon ng ating pong mga kababayan. Matanong ko lamang po, sa nakalipas po bang 3 taon, kasama na po ang nagdaan na o kinakaharap po natin na pandemya, kamusta naman po ang ating pong mga kababayan patungkol po sa suliranin ng atin sa malnutrition? Tumaas po ba o bumaba ang bilang po ng mga batang nakararanas ng malnutrition? Sa loob ng 3 taon na tayo ay halos nasa panahon ng pandemya, ang malnutrition o yung prevalence rate natin ay masasabi natin bumaba pa rin naman. Kasi nung taong 2020, ito yung panahon na kasagsagan yung ating pandemic ng COVID-19, ay meron tayong prevalence rate na 1.83%.
At nung taon namang 2021, ang ating prevalence rate is 1.55%. At itong taong itong kasalukuyan na 2022 ay mayroon tayong 1.48%. So ang ibig sabihin lang nito ay bumababa o lumiliit yung bilang ng mga malnourished nating bata dito sa lungsod. At mabanggit ko na rin yung ilang mga programang ginagawa namin upang mapababa yung malnutrition dito sa ating lungsod. So una ay meron kaming monitoring and evaluation ng OPT Plus o yung timbang ng mga bata. So kinukuha po yung timbang ng mga bata at yung kanilang taas at haba upang matingnan natin kung sila ba ay lumalaking malusog at maayos. Padalawa ay mayroon kaming kampanya na exclusive breastfeeding. Ganon din yung ating campaign para sa complementary feeding. So, yung mga karagdagang pagkain, dapat bigyan natin ang mga bata. Next is yung ating sinasabi nating supplementary feeding. So, ito po yung aming ipinopromote talaga na kung saan pag po natimbang ang inyong mga anak na ito ay mababa ang timbang, ay isinasali po natin dito sa programa ng supplementary feeding. Pinakakain po natin sila araw-araw, binibigyan po ng mga masusustansyang pagkain at ito po ay ginagabayan po ng ating mga barangay nutrition scholars sa ating iba't ibang barangayan po. So gayon din po ay ang aming pong kampanya para sa paggamit o pagkain ng mga pagkaing may sangkap Pinoy Seal. So ito po ay nabibili sa ating mga tindahan, hanapin lang po nila yung tatakdang sangkap Pinoy Seal. At ang panghuli po ay ang aming coordination po sa ating City Health Office sa pagbibigay po ng mga vitamin A at mga iron supplements. Mga kababayan, atin pong narinig ang ating pong kalagayan patungkol po sa usapin ng malnutrition at kung paano po ito agarang nabibigyan ng solusyon at ng aksyon. Ngayon po ma'am, tayo naman po ay dumako sa isa pa pong programa na ibinibigay o sinasagawa ng inyong pong tanggapan. Ang ating pong pre-marriage orientation and counseling na kung saan dito po ay kasama nyo rin po ang tanggapan ng ating City Social Welfare and Development at ang City Health Office. Ma'am, ano po ba ang kahalagahan ng pag-attend po ng mga nagnanais magpakasal dito po sa pre-marriage orientation and counseling bukod po na ito ay isang requirement upang makakuha sila ng marriage license? Saan at kailan po ba natin ito isinasagawa? Okay. Mahalaga sa mga ikakasal na kailangan silang sumailalim sa mga pagsasanay na tinatawag nating pre-marriage orientation and counseling. Ano po? So, ito po ay base sa mga batas po na idilahad po sa atin ng ating pamahalaan. Mayroon po tayong Presidential Decree 965 at yun po 1987 Family Code na kung saan po sinasaad dito na lahat po ng ikakasal ay kailangan pong sumailalim sa pagsasanay. At mayroon po rin isang batas pa, yung 2012 Responsible Parenthood and Reproductive Health, na kung saan po sinasabi dito na ang mga mag-aasawa ay kailangan sumailalim sa pagsasanay. So yung po mga mag-aasawa na 18 and above po, ay kailangan pong dumaan sa pre-marriage orientation. So, pag umattend po sila nitong pre-marriage orientation, ay makakakuha po sila ng Certificate of Compliance na kung saan ito po yung kanilang isasubmit po sa ating local civil registrar. At para naman po doon sa edad na 18 years old up to 25 years old, ay kailangan po silang sumailalim sa pagsasanay na tinatawag namin pre-marriage counseling. So, pag umattend po sila ng pre-marriage counseling, sila po ay makakakuha ng Certificate of Counseling po na kung saan ito rin po ay isusumite sa tanggapan po ng local civil registrar. Ano po? At padalwa po,
isa po sa importanteng kadahilanan kung bakit sila kailangan sumailalim sa pagsasanay dahil bukod nga po ito sa batas ay ito po ay isang requirement dahil hindi po sila makakakuha ng marriage license pag hindi po sila umattend ng ating pre-marriage orientation and counseling. Ano po? So ano po ba yung mga itinatalakay po dito sa pre-marriage orientation and counseling? So tinatalakay po dito tulad ng family planning, responsible parenthood, yung pong breastfeeding at saka infant nutrition. So mabanggit ko po yung family planning dahil ito po ay isa sa mga serbisyo at programa po na ibinibigay po ng ating tanggapan. So una po, yung aming ibinibigay po ay ang insertion of implants na kung saan ito po ay mayroong visa na sa loob ng 3 taon. 3 taon po na pwede po na gamitin ng isang babae yung implant. At padalawa po ay itong aming permanent tubal ligation at saka po yung aming non-scalpel vasectomy. So ito pong bilateral tubal ligation, ito po yung tinatawag natin nilaligate ang mga babae at yung ating non-scalpel vasectomy, ito po yung sinasabi nating kinakapon yung mga lalaki. So iyon po yung serbisyo na pang family planning na binibigay po ng aming tanggapan. So ang pre-marriage orientation and counseling ay ginaganap po tuwing Martes at Huwebes lang po. So kung halimbawa po na nataon na ang Huwebes o Martes ay nataong holiday, ito po ay ginaganap sa susunod na working day po. Okay po, ma'am. Ayan nga po, sa mga nagnanais na magpakasal dyan, ay tunay na napakahalaga po tayong umattend ng ating pong pre-marriage orientation and counseling. Hindi lang po bilang requirement, kundi ito po ay malaking tulong sa mga nagnanais magsimula ng kani-kanilang pamilya. At nabanggit nga po rin na dinatalakay po dito ang family planning. Ano po? At ito na po ang isa po naming concern sa inyo. Ito nga po sa nakalipas na taon ay tunay nga pong nakababahala ang atin pong suliranin usapin po sa teenage pregnancy. At batay nga po sa datos ng Philippine Statistics nito pong taong 2019 na meron po tayong 171 teen live births. Bagamat bahagya po itong bumaba noong taong 2020 na meron po tayong 115 teen live births, ay ito nga po ay kinakailangan pa rin tutukan dahil napakalaki pa rin po nitong suliranin sa ating pong bayan. Ma'am Maylene, ang usapin po ng natong pagtutok sa adolescent and health development ay tampok din po sa inyong mga programa. Kaagapay nga po dito ang pagtutok sa teenage pregnancy. Ano-ano po ba ang ating pong programa o proyekto upang masolusyonan po natin ang suliraning ito at atin pong matulungan ang ating pong mga kabataan upang hindi po mapapasok sa ganitong hindi napapanahong pagpasok sa pagpapamilya? Okay. Ang City Population Office po ay may mga programang pang-adolescent health and development. So una po dito ay ang tinatawag naming Teenage Pregnancy Symposium. So ito po ay ginagawa namin sa mga paaralang pampubliko na kung saan po ang aming mga participants ay mga grade 8 to 10 learners. So meaning ito yung mga nasa edad na 13 years old to 15 years old. At binibigyan po namin ito ng mga impormasyon upang makaiwas na makabuntis at mabuntis. Ano po? So, ganun din, meron pa rin kami isang programa na tinatawag namin U4U. So, yung U4U, ito naman po ay interactive activities na kung saan po may kasama po itong lecture. Nasa gabay po ng mga teachers din at saka ng aming mga speakers mula po sa Commission on Population. Binibigyan po ito ng mga karagdagang impormasyon upang makaiwas po sila sa kanilang mga hindi magandang balak na gagawin bilang isang teenager. Ano po? Ganon din po ay mayroon din po tayong mga tinatawag na Breaking the Barrier Symposium na kung saan po ito ay
isang session kasama po ang nanay at ang kabataan o kanilang mga magulang para magkameron po sila ng lecture, discussion at saka po mga activities para po sabi natin ma-break natin itong barrier between the mother and the child or the parent and the child. So para malubos nilang maunawaan at ang isa't isa at makilala nila ang sarili nila bilang magulang at anak. So next is yung aming pagtatalaga o pagtatatag ng isang Pinkyos. Itong Pinkyos, ito ay isang parang lugar na kung saan pwedeng pumunta yung ating mga kabataan. At ang nagbibigay ng payo dito ay mga kapwa kabataan din nila. Pero itong mga nagbibigay ng payong mga kabataan, ito rin ay mga trained. Tinrained muna ito ng aming tanggapan kasama ang City Health Office at ang Department of Education. So hindi sila hinahayaang basta magbibigay ng payo kung hindi ginagabayan ito ng mga guidance counselors at saka ng mga teachers. Ma'am, atin pong natalakay ang ilan lamang po sa inyong mga programa na tunay naman pong nakatutulong at napakahalaga sa atin pong mga kababayan. Baka po may ilan po kayong mensahe o kaya naman tagubilin sa atin pong mga manonood. Para po sa ating mga magulang, atin pong bigyan ng sapat na oras, atensyon, pagkalinga po ang ating mga anak upang makaiwas po ang mga bata at kabataan sa mga suliranin tulad po ng malnutrisyon at ang teenage pregnancy. Para po sa ating mga kabataan ay matuto po tayong makinig sa ating mga magulang at sa mga nakakatanda kasi mas alam na nila kung ano yung gagawin para sa iyo, kung ano yung mas nakakabuti para sa iyo. Unahin yung pag-aaral para maging maganda yung iyong buhay, magiging maganda yung iyong kinabukasan. At sa panghuli ay ang City Population Office po sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Vicente B. Amante, kasama po ang ating City Administrator Sir Larry Amante, ay handa po kami at lagi pong bukas ang aming tanggapan upang magbigay ng serbisyo at maglingkod po sa inyo ukol sa populasyon at nutrition po. Tunay na napakahalaga ng programang hatid ng City Population and Nutrition Office. Kaya naman sa mga nagpaplanong magpakasal dyan, ay wag na wag niyong babaliwalain ang pag-attend ng pre-marriage orientation and counseling. Bukod sa ito ay isang requirement upang makakuha ng inyong marriage license, ay ito'y napakahalagang makatutulong sa buhay may asawa. Kaakibat na rin ito ang family planning. At sa atin pong mga magulang dyan, ay atin po ang ibayong pag-iingat at paalala sa atin pong mga anak upang makaiwas po sila sa tukso na maaaring magbunsod ng teenage pregnancy. At sa ating mga dalaga dyan, atin pong paigtingin ang pag-iingat sa sarili at atin pong planuhin mabuti ang pagbubuntis. Mapapansin po ninyo na konektado ang kanilang mga programa panimula sa mga maliliit na detalye. Kasama na po ang pagmamonitor ng mga undernourished children. Kaya naman mga kasanpablenyo, atin pong masugid na alamin ang mga programang hatid ng iba't ibang tanggapan sa lokal na pamahalaan. At atin pong laging tandaan na ang atin pong lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating Mayor Vicente B. Amante ay laging bukas at nakahandang maglingkod para sa ating lahat. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook account, i-subscribe ang ating YouTube channel, CIO San Pablo. Ako po si El Galomo at ito ang CIO Hour.